Okay, so gandang hapon, gabi sa ating lahat. Tayo po ay simulan na sa gawain ng ating Panginoon. Tayo mawit. Salamat po sa iyong kabutihan, maging sa iyong pag-iingat at sa lahat, at sa salamat po sa iyong kabutihan, maging sa iyong pag-iingat at sa lahat, at sa salamat po sa iyo. Salamat po sa iyong kabutihan, maging sa iyong pag-iingat at sa lahat, at sa salamat Panginoon sa oras po ito, Diyos. Kami po ay narito upang kay aming purihin, sambahin at dakilain, Panginoon, ang dakilang pangalan sa lugar po ito, Diyos. Dalangin namin ang mga kasamahan, Panginoon, sa lugar nito, Lord. Ano po ang kanang mga ginagawa, O Diyos. Dalangin namin na sila ay makakasama namin sa loob ng isang oras na aming pagpupuri at pag-aaral ng iyong po mga salita, Panginoon. Kaya Ama, tanggapin niyo po ang mga papuring awit na aming aawitin bilang pagsamba namin sa iyo, Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan, sa bagito ang nais mo sa bawat na sumasamba sa iyo, Panginoon. Tanggapin mo, Diyos, ang mga papuring ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at yung Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, tayo tayo sa Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal.
Pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking puso, sa aking buhay. Papuri, pagsamba, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman. Iyan ka, Panginoon, kay buti sa akin. Ikaw lamang ang tanging sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Awitan kita, aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Pupurihin ka, O Diyos. Ang tanging alay ko ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupuri ka, O Diyos. Pupuri ka, O Diyos. Ang tanging alay ko ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang at wala nang iba. Sa'yo ang aming gawin, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Sisigaw sa buong mundo, ikaw tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang at wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, ringin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Sisigaw sa buong mundo, sisigaw, sisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo, kadakilaan mo, Hallelujah. Tuloy pa natin po rin ang Diyos sa oras nito. Ang hangarin ko, taas ang ngalan mo, at makilala ka sa kadakilaan mo. Naway pakinggan mo ang pagsamo ko, tinig ng pagsamba, O Diyos, iyong dinggin. Sa tahanan mo, ikaw ay sambahin. Kaluluwa'y nauuhaw sa'yo, Diyos. Ang makapiling kay laging inasam. Ukay sarap sa piling mo.
Isan pa ang hangarin ko, ang hangarin ko, itaas ang ngalan mo at makilala ka sa kadakilaan mo. Naway pakinggan mo ang pagsamo ko, hingig ng pagsamba, O Diyos iyong dinggin. Sa dahalan mo ikaw ay sambahin, kaluluwa'y nauuhaw sa'yo, Diyos. Ang makapiling ay laging inaasahan, ugay sarap sa piling mo. Sa puso ko nais kong awitan ka, uhaw kong kaluluwa'y sambahin ka. Nais kong maranasan ang kabanalan ng iyong presensya. Nais kong sa'yo ay sumamba. Isan pa, sa puso ko nais kong mawitan ka, uhaw kong kaluluwa'y sambahin ka. Nais kong maranasan ang kabanalan ng iyong presensya. Nais kong sa'yo ay sumamba. Hanap ka ng uhaw na puso ko, hanap ka ng tigang na buhay ko. Nais ko sa araw-araw ay maranasan ko ang presensya mo, ang kabanalan mo, ang siyang laging hanap-hanap ko. Hanap-hanap ka ng uhaw na puso ko, hanap-hanap ka ng tigang na buhay ko. Nais ko sa araw-araw ay maranasan ko ang presensya mo, ang kabanalan mo, ang siyang laging hanap-hanap ko. Ang presensya mo, ang kabanalan mo, ang siyang laging hanap-hanap ko.
ka, Panginoon, sa gabi nito, Diyos. Dinadakila ka namin sa pamamagitan ng mga papuling awit kong Diyos. Tuloy nga, Panginoon, ang mga awit ito ay ibinigay niyo po sa amin upang sa pamamagitan nito, Ama, ay maluwalhati ka namin, mapapurihan ka namin, at madakila namin ang dakilang pangalan sa lugar nito, Diyos. Dalangin namin, Lord, samahan niyo po kami sa loob ng isang oras na aming pag-aaral at pagpupuri sa iyo, Panginoon, sa gabi nito, God. Pagpalain niyo po ang lahat na narito, maging ang lugar nito, God. Hallelujah, ay dumalo ang iyong pagpapala financially, materially, at spiritually, Panginoon. At libo-libong anghels sa apat na sulok ng lugar nito, Diyos, ay nandoon ang iyong protection at gabay at patnubay. Purihin ka, God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat, no? So, welcome po. Busy po sila ngayon, so hindi po yung hadlang para sabi nga ay marami man o kunti kasi nga hindi naman po natatapos ang linggo, ay ang Lunes. No, ang Lunes po ay nagpapatuloy po yan. Hindi man natin sila makasama ngayon, baka sa next Monday ay makasama natin sila, huwag lang sila mamatay. Kasi pag namatay sila, hindi talaga natin sila makakasama. Ganyan, hanggat buhay ang tao, ay makakarating po siya sa gawain po ng ating Panginoon. Kaya nga, sabi nga ay lagi tayong landa, lagi tayong prepare sa lahat po ng bagay. Kasi nga, ang basa sa atin ay may kanya-kanya po tayong tungkulin para po sa Panginoon. Kung naniniwala po tayo na hindi po tayo taga rito sa mundong ito. Layuhan lang po lamang po tayo. Tatagal lang po tayo dito sa mundong ito sa yung time at oras na ibibigay sa atin ng Diyos, no? Kumbaga sa ano ay hindi natin alam ang ating bukas, pero alam natin na tayo ay nabubuhay na tanging ang Diyos ang nakakaalam ng ating buhay. No? Siya lang ang nakakaalam kung hanggang kailan tayo mananatili sa mundong ito. Kaya napakahalaga po ang gawain ng Diyos kasi ito lang ang tanging paraan para malaman ng Diyos kung sino yung tapat na naglilingkod po sa Kanya. No? Kung sino yung naniniwala sa Kanya, kung sino yung nananampalataya sa Kanya sa pamamagitan po ng mga gawain. Kasi kami na mga lingkod ng Panginoon, kumbaga sa ano ay ibinigyan na namin ang aming time at panahon para kay Lord. Dahil alam po namin may magandang reward po ito. No? At ang reward nito ay wala po rito sa mundo. Ang reward nito ay nasa langit po. No? Sa kabilang buhay. Kasi darating po ang araw maging katulad yan ni Kristo na si Kristo man ay namatay, ngunit muli siyang nabuhay. Pero hindi na siya nabuhay sa laman, kundi nabuhay siya sa Espiritu. Dahil sabi sa Biblia, si Kristo ay namatay sa laman at muling nabuhay sa Espiritu. So, ganun din naman tayo. So, mamamatay din tayo sa laman at mabubuhay din tayo sa Espiritu. Kaya kailangan po natin maglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng ganitong gawain. No? So, yan. So, bago tayo dumako sa salita ng Diyos, baka gusto niyo pong magpasalamat sa Panginoon. Chairman? Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil isang taon na ano man ang problema dumating ng mga bagay na pagsubok, pero salamat sa Panginoon na naitawid natin, nakasama natin siya sa lahat ng oras. Kung anong bagay na inaarap natin, alam ko, sinabi na kami salita, hindi tayo iiwanan, hindi tayo pababayaan. Pero salamat sa Panginoon na isang taon na nandun siya kasama natin sa lahat ng makabayan natin sa mundo. Kaya huwag tayong bibitaw sa Kanya. Kasi hindi natin malalampasan at hindi kung wala siya sa buhay natin. Maraming adlang, hanapin natin ang kaarihan ng Diyos. Ibibigay niya lahat ng ano man ang kahilingan natin, ibibigay ng Diyos. Kaya salamat sa Panginoon dahil nakilala ko ang Panginoon, tinanggap ko sa buhay ko. Ilang years na, pero napakabuti ng Diyos. Walang sayang. Kaya salamat sa iyo, Lord. Salamat po sa lahat ng bagay na natawid namin. At sana noong 2026, higit ka namin kasama. Kung ano man ang aming pagkukulang, alam ko, Lord, dadagdagan mo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yan, no? Ay, baka siyong pasalamat sa Panginoon. Nagsilang sa Panginoon. Amen. Magpapasalamat din ako sa Panginoon dahil sa araw-araw ng ginagawa ko sa labas,
medyo inilalayo ako sa, hindi medyo talaga inilalayo ako sa disgrasya o kung ano man ang ano dun sa gawain ng mga bata ron sa labas at nakikinig naman sa akin. So, yun ang inaano ko, nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon. Ito kasama nyo, gumigising ng umaga, kasama ko yung anak ko kahit paano. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Yun lang po. Amen. No? So, purihin ang Thank Diyos. you, Lord. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Tunay nga na lagi po tayo magpasalamat sa Panginoon dahil nga Yes. yun po ang tanging maibibigay lang natin sa Diyos yung pasasalamat. Kasi wala naman talaga tayo maibibigay kay Lord eh. Mga kayamanan, mga hindi natin kayang ibigay kay Lord yan. Lahat ng narito sa mundo ay siya po ang may-ari. Kaya wala tayong maipagmamalaki sa Panginoon. Wala tayong maibibigay sa Lord. Ito sa inyo, Lord. Hindi yun. Ang tanging hinihingi lang sa atin ng Diyos yung pasasalamat. No? Pasasalamat, pananampalataya sa Kanya, at maniwala sa Kanya bagamat hindi po natin siya nakikita. Kasi nga po, ang Diyos ay Espiritu. Maging si Kristo ay sinabi na siya ay namatay sa laman at muling nabuhay sa Espiritu. Kaya sinabi niya, mapalad ang naniniwala sa akin, bagamat hindi niya ako nakita. At siya rin may sabi, may 2 man o 3 na kakatipon sa kanyang pangalan, siya ay nasa ating kalagitnaan. No? Ibig sabihin siya po ay narito, bagamat hindi po natin siya nakikita. Maging mga anghel, hindi po natin siya nakikita, pero ang mga yan ay nasa ating mga paligid. No? Siya po yung tagatulong sa atin, siya po yung mga naggagabay sa atin. Kung ano man mangyari sa atin, sa ating katawang lupa, so yan po ang tumutulong po sa atin. Mamatay man tao, siya rin ang nagdadala kung saan siya pupunta, kung saan siya ilalagay. Pero mapalad ang mga taong laging naniniwala sa Diyos, no? Laging sumasampalataya. So ngayon, ay dala ko na po tayo sa salita ng Diyos. Andiyan na ba tayo makinig ng salita ng Panginoon? Yes. So ang ating pong pag-aaral ngayon ay tinatawag na eschatology. So, ang eschatology ay, ito po ay pag-aaral patungkol sa theology na ang ibig sabihin po ng eschatology ay pag-aaral kung ano ang sinasabi ng Biblia na pangyayari o mangyayari sa huling panahon. No? So, dito ay ang itinuturo ng eschatology ay itinuturo dito, pinag-aaralan dito yung patungkol sa mga mangyayari sa darating na panahon. Ang tawag diyan ay eschatology. No? Eschatology, pag-aaral. Kaya tinatrato ng marami ang eschatology bilang isang lugar ng teolohiya na dapat iwasan. No? Dapat iwasan, na dapat wag alamin kasi nga napakahirap unawain ang patungkol sa mga bagay na darating. Kasi ang mga bagay na darating, ayaw nila itong pag-aralan. Kasi nga, ang ating mundo ay patungo doon sa mga paghihirap. No? Kaya ayaw nila itong pag-aralan, ang tinatawag na eschatology. Simple, ang eschatology ay hindi kasing halaga ng Christology o soteriology. Gayunpaman, hindi iyon ang hulugan na ito ay hindi mahalaga sa isang pananaw sa mundo sa Biblia. Kung paano natin maintindihan ang eschatology ay may epekto sa kung paano natin dapat ipamuhay ang ating buhay at kung ano ang aasahan natin mangyayari sa plano ng Diyos. So inilarawan ng Biblia ang isang kakilakilabot na yugto ng kapighatian o apokalipsis. No? Apokalipsis. Ang kapighatian ba ay mauna bago pag-agaw o rapture o ang iba ay pagtatapos ng pag-agaw o rapture bago dumating ang kapighatian o katunayan ay hindi nangyari o katunayan ay nangyari na ito. Sa iba't ibang panahon na ito ay may malaking epekto sa kung ano ang dapat nating ihanda para sa ating sarili. Tinutulungan tayo ng eschatology na maunawaan ang mga prophetikong pahina o sipi ng Biblia at kung paano ipamuhay ang ating buhay bilang tugon sa kung ano ang gagawin ng Diyos sa huling panahon. Napakaraming kontrobersya sa eschatology, ngunit hindi
Ngunit, hindi nito inaalis ang ating responsibility na pag-aralan o unawain ang itinuturo ng Biblia tungkol sa katapusan ng panahon. Ang pangunawa sa eschatology ay mag-aalis ng marami sa mga takot na mayroon tayo tungkol sa hinaharap. Kaya kung pinag-aaralan daw natin ang eschatology, hindi ito magbibigay sa atin ng takot, kundi ito ay paghanda para makapaghanda tayo sa mga bagay na darating o hinaharap. Ang ating Diyos ay soberano. Siya ay may planos at may plano. At lahat ng ito ay maglalahad ayon sa kanyang perpektong kalooban at panahon. Ito ay isang malaking pampatibay loob sa mga mananampalataya kay Kristo. So doon na makikita natin ang eschatology, kasi marami mga tao ayong pag-aralan yung patungkol sa mga hinaharap. So ang mahalagang pag-aaral sa eschatology, kasi ng eschatology piling pag-aaral patungkol sa mga hinaharap o darating na mangyayari sa ating pong panahon. Katulad ng what is the rapture of God? No? Isa yan sa mga pinag-aaralan sa eschatology na ano ang rapture ng simbahan. No? Ano ang rapture ng simbahan? So, ang salitang rapture ay hindi nangyayari sa mga sa mga salin sa English ng Biblia. Ang termino ay nagmula sa isang salitang Latin na nangahulugan isang pagdadala o isang transportasyon o isang pag-agaw. Habang ang salitang rapture ay wala sa Biblia, ang konsepto ng pagdala ay malinaw na itinuro sa kasulatan. Ang pagdagit ng simbahan ay ang kaganapan kung saan aagawin ng Diyos ang lahat ng mananampalataya mula sa lupa upang bigyan daan ang kanyang matuwid na paghatol na ibubuhos sa lupa. So, dito pinag-aralan ng eschatology yung mga mangyayari na darating ang araw na magkakaroon ng pagtatawag na pagdagit. Kukunin ng Diyos ang mga mananampalataya kay Kristo upang bigyan daan ang kanyang paghatol. Kasi hanggat nandito pa tayo sa mundong ito, hindi mangyayari ang paghatol ng Diyos doon sa mga taong hindi mananampalataya. Na sinasabi doon sa 1 Thessalonians chapter 4, no? Verse 13 hanggang 18. So bago siguro magsimula po tayo, manalangin muna. Hiningi po tayo ng gabay sa Diyos para lubos po nating maunawaan ang pag-aaral po natin patungkol sa eschatology. Okay, Panginoon, maraming salamat o God sa oras po ito, Diyos. Bigyan niyo po kami ng kalaman at karunungan at pangunawa sa inyo pong mga salita, Panginoon. Dalangin namin yung mga nanonood sa YouTube channel, Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa ibang bansa, Panginoon, na sa mga oras mong ito, Diyos, sila ay nanonood at nakikita ang aming pag-aaral at napapakinggan ang aming pong mga itinuturo patungkol sa mga eschatology o pag-aaral patungkol sa mga huling panahon. Kaya purihin ka, O Diyos, salamat sa iyong gabay at patnubay at yung banal Espiritu na siyang tagapagturo namin upang maunawa namin ang mga bagay nito sa pangalan ni Jesus. Amen. So dito ay sinasabi na ang eschatology ay pinag-aaralan yung mga bagay na mangyayari sa darating. At ang sabi rito, bago dumating ang huling panahon o paghihirap dito sa mundo, ay mayroon munang gagawin ang Diyos. Ano unang gagawin ng Diyos? Yung pagdagit na tinatawag na rapture. Pero sabi nito, wala ang rapture o pagdagit, hindi mo ito mababasa sa English. Kundi ito ay mababasa sa Latin. No, na ang salita ay agawin o pagdagit sa mga mananampalataya. No, upang bigyan daan ang matuwid na paghatol ng Diyos na ibubuhos dito sa mundo. No, dito sa mundo. Kaya, sabi dito sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 hanggang 18, ganito sinasabi ng Biblia. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Dahil naniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay.
Naniwala din tayong bubuhayin ng Diyos ang lahat ng namatay na nanampalataya kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang katuruan ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa, tayong mga natitira pa, hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauna sa mga namatay na. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Kaya nga, palakasin ninyo ang iyong loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga aral na ito. So dito pinakikita na bago dumating ang tinatawag na paghatol ay sabi ng Biblia, magkakaroon muna ng tinatawag na pagdagit. Ibig sabihin sa isang kisap mata, mawawala ka. Kukunin ka ng Diyos. Para ang layunin, bigyan daan ang paghatol ng Diyos sa mundong ito. Kasi hanggat nandito po tayo na mga mananampalataya ni Kristo, ay hindi po magkakaroon ng paghatol, ng tuwirang paghatol ang Diyos sapagkat meron pang kumahadlang. Ang sabi doon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 50 hanggang 54, ang sabi niya ay ito. Ito ang ibig kong sabihin mga kapatid, ang binubuo ng laman at dugo at ay hindi maari makabahagi sa kaharian ng Diyos. At ang katawang panlupa ay di maari magmana ng buhay na walang hanggan. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo mamamatay, ngunit lahat tayo'y babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling tunog ng pag-ihip ng trompeta, sapagkat sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ang ating katawan na nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok. At ang katawan na mamatay ay mapapalitan ng katawan hindi namamatay. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan na lupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. So dito ay pinakikita na ang eschatology ay pinag-aaralan na kung anong talata sa Biblia ang sinasabi patungkol doon sa mangyayari sa huling panahon. Na sinasabi rito na tayong mga namamatay na sumasampalataya kay Kristo, babaguhin niya tayo. Yung ating katawan na nabubulok ay papalitan ng hindi nabubulok. Ang ating katawan na namamatay ay papalitan ng hindi namamatay. Kasi ang namamatay lang sa atin yung ating katawan. At yung ating katawan. Kailangan mapalitan ito. Kailangan mapalitan ito. Kaya, sabi ng Biblia, bubuhayin ng Diyos ang lahat ng mga manampalataya na namatay. Bibigyan sila ng niluwalhating katawan at kukunin sila mula sa lupa. Kasama ang lahat ng buhay na nanampalataya. Na binigyan din ng mga niluwalhating katawan sa panahong iyon. Sapagkat ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na may malakas na utos na may tinig ng arkanghel at may tunog ng trumpeta ng Diyos at ang mga namatay kay Kristo ay unang bubuhayin na magmuli. Pagkatapos nito, tayong nabubuhay pa at nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. At sa gayon ay makakasama natin ang Panginoon. So doon ay pinakikita ng eschatology yung kung paano itinuturo yung mangyayari sa darating
na panahon. Na bago magkaroon ng tinatawag na kaguluhan sa mundong ito, kailangan kunin niya muna tayo. Alisin niya muna tayo. Kasi nga, kumbaga sa bukid, yung mga damo na nasama sa pananim, hanggat mayroong pananim doon, ay hindi nila pwedeng sunugin ang lugar na yon. Dahil mayroong pang mga pananim. Kailangan kunin muna yung mga pananim na nararapat. Kapag nakuha na lahat, naiwan na ang mga damo, wala nang mga pananim doon, saka na ito susunugin. Ganon din naman sa panahon natin. Hanggat nandito tayong mga mananampalataya, hindi mangyayari ang mga bagay na yon. Na magkakaroon na ang Diyos ay magdideklara ng kanyang puot sa mundong ito. Kaya binibigyan niya pa ng pagkakataon ang lahat ng makapagsisi. Kaya ang rapture ay masasangkot ng isang agarang pagbabago ng ating mga katawan upang magkasya tayo sa kawalang hanggan. Alam natin na kapag si Kristo ay nagpakita, tayo ay magiging katulad niya sapagkat makikita natin siya kung ano talaga siya. Sabi doon sa 1 John chapter 3 verse 1 hanggang 3, itong sinasabi ng Biblia, tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan nga ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kilala ang Diyos. Mga minamahal, anak na tayo ng Diyos ngayon. Ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam natin, sa pagparito muli ni Kristo, tayo matutulad sa Kanya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Kaya ang sinumang may ganitong pag-asa ay nagsisikap na maging malinis ang pamumuhay tulad ni Kristo. So doon ay sinasabi ng Biblia na kapag tayo ay kinuha na ng ating Panginoon, yung ng ating Panginoon Kristo, sabi niya, makikita natin siya ng mukhaan. Kung sino talaga siya. Kaya mapalad ang mga taong patuloy naniniwala, nananampalataya, at dumadalo lagi sa gawain ng Diyos dahil ito lang ang tanging paraan para mapatunayan natin na tayo ay naglilingkod sa Diyos. Kasi kung hindi tayo umating sa gawain ng Diyos, hindi natin masasabi naglilingkod tayo sa Diyos. Sapagkat si Kristo mismo nagsabi, humayo kayo sa buong sanlibutan. Ipangaral nyo ang mabuting balita upang ang sinuman sumampalataya at mabautismuhan ay ligtas. So kailangan mayroong ganitong gawain. Kailan mayroong nangangaral dahil ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At makapakikinig lamang kung mayroong mangangaral tungkol kay Kristo. Kaya ang doktrina ng pagdagit ay hindi itinuro sa lumang tipan. Kaya naman tinawag ito ni Pablo na isang ministeryo na nahayag ngayon. Makinig kayo, sinabi ko sa inyo, ang isang ministeryo, hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang iglap, sa isang kisakmata, sa huling tunog ng trompeta. Sa isang hiwaga, ang sinasabi ko sa inyo, sabi ni Apostol Pablo, hindi lahat tayo mamamatay, ngunit lahat tayo babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisakmata, kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta, sapagkat ang pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at hindi na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok at ang katawan na mamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. Kaya kung mayroong pagkakaiba sa pagitan ng rapture at ng ikalawang pagdagit ay isang bagay na maraming debate. Ang ilang mga Kristiyano ay naniniwala na ang pagdagit ay dapat na makilala mula sa ikalawang pagdating ni Jesucristo. Ang rapture, ang Panginoon ay dumating sa alapaap upang salubungin ang mga mananampalataya. Ang ikalawang pagparito, bumaba ang Panginoon hanggang sa lupa upang tumayo sa bundok ng mga olibo.
So dito makikita natin, yung rapture ay mauna. At yung pagdating ni Kristo, ang sabi niya, bababa siya rito sa lupa. At tatayo doon sa bundok ng Olibo. Kaya nagresulta sa isang malakas na lindol na sinundan ng pagkatalo ng mga kaaway ng Diyos. Ang ibang mga Kristiyano ay naniniwala ng biblikal na waran para sa paghihiwalay ng rapture mula sa ikalawang pagdating ay kulang. Dagdag pa, kahit na sa mga naniniwala na ang rapture ay isang hiwalay na kaganapan mula sa ikalawang pagdating, mayroon isang malaking halaga ng debate tungkol sa kung kailan magaganap ang rapture na may kaugnayan sa kapighatian. Ang mga pangunahing interpretasyon sa aspetong ito na talakayan ng rapture ay ang tinatawag na pre-tribulationist, mid-tribulationist, pre-rat, at post-tribulationist. Ang pre-tribulationist ay ganito, ang pre-tribulationist, ito ay naniniwala na magkakaroon ng pagdagit o rapture bago ang Great Tribulation. So, ang pre-tribulationist ay ang kalang paniniwala na bago dumating ang matinding kaguluhan dito sa mundong ito, ay magkakaroon muna ng rapture. Ngunit ang iba naman ay meron din siyang paniniwala ng tinatawag na mid-tribulationist. Ito ay naniniwala na magkakaroon ng pagdagit o rapture sa gitna ng kaguluhan o Great Tribulation. Na ang kanilang paniniwala, bago magkaroon ng rapture, kailangan dumanas muna sila ng matinding kapighatian sa gitna niyon at magkakaroon na ng rapture. Sa pangatlo, yung meron din naniniwala sa kanilang pananaw, yung tinatawag na pre-rat. Na ang pre-rat, ito ay naniniwala na magkakaroon ng pagdagit o rapture ay mararanasan muna ng mga tao ang puot at matinding galit ng Diyos. Bago daw magkaroon ng rapture, kailangan maranasan muna ng lahat ng tao, maging mananampalataya o naglilingkod kay Kristo, kailangan maranasan muna ang puot at galit ng Diyos. Yun yung mga kanilang pananaw at aspeto. No? At ang pang-apat na sinasabi na post-tribulationist, ito ay naniniwala na magkakaroon ng pagdagit o rapture pagkatapos ng Great Tribulation. So bago na magkaroon ng rapture, kailangan matapos naman ang Great Tribulation, 7 years Great Tribulation. Yung kanilang paniniwala. No? So dito, pero mayroon malapit na pananaw na magkakaroon ng pagdagit o rapture bago dumating ang Great Tribulation. Ito ay ang tinatawag na pre-tribulationist. So ito yung malapit daw na pananaw. Yung mga paniniwala ng mga pre-tribulationist. Tayo po yon. Tayo mga born-again Christian. Na tayo ay naniniwala na bago dumating ang Great Tribulation, magkakaroon muna ng rapture. Yun tinatawag na kung saan, yung tinatawag na pre-tribulationist. Tayo po yung mga born-again Christian. Na ang ating... Pastor, hindi born again. Ang hindi mga born again, ang kanilang paniniwala ay ito. Ang kanilang paniniwala sa mga hindi born again, bago dumating ang rapture, ay nandito ang kanilang paniniwala sa mid-tribulation. Yung mga hindi born again, ang kanilang paniniwala, bago magkaroon ng rapture, sa kalgitnaan ng kipighatian. Maranasan mo lang ng mga mananampalataya, pagkatapos ng kalahati, kasi 7 years yan 7 years. Pagkatapos ng kalahating taon, doon na magkakaroon, puputulin ng Antikristo ang kanyang pangako na kapayapaan. Dito, sabi kasi ng Antikristo, kapag siya'y nanalo, ang kanyang deklarasyon ay magkakaroon ng kapayapaan sa buong sanglibutan.
sa loob ng 7 years, no? Sa loob ng 7 years. Yung kanilang yung dito sa mid tribulation. Yan. O sige, upo ka dyan. So, yung mga hindi mananampalataya, ito yung sinasabi nila na bago magkaroon na rapture, kailangan magkaroon muna, magsimula muna ang 7 years Great Tribulation. Dahil itong mamumuno sa 10 bansa, magdideklara siya ng kapayapaan sa buong mundo sa loob ng 7 taon. Buong mundo yon. At sa loob ng 7 taon, magkakaroon ng kapayapaan. Ngunit pagdating ng 3 taong kalahati, puputulin niya yon. Puputulin niya yung kapayapaan na yon. Kaya magkakaroon ng tinatawag na matinding, doon na magsisimula ang Great Tribulation. Kasi doon niya sasabihin na ako ay Diyos. Ako ay Diyos. Siya na ang sasambay ng lahat ng tao. Yan ang tinatawag na yung paniniwala ng mid-tribulation. Yung mga hindi mananampalataya. Pangatlo, yung pre-rat. Yung pre-rat na ito ay naniniwala, ito yung mga hindi rin mananampalataya. Ang kanilang paniniwala, bago magkaroon ng pag-rapture, ang kanilang paniniwala, magkakaroon ng pagdagit o rapture, ay maranasan muna ng lahat ng tao ang puot at matinding galit ng Diyos. Lahat ng tao, ibig sabihin, Kristiyano ka man o ano ka man, sa buong mundo, ang kanilang paniniwala, kailangan maranasan muna nila yung puot at galit ng Diyos. Yung kanilang paniniwala. At ang pangapat, yung post-tribulation, ito matindi. Yung kanilang paniniwala na bago magkaroon ng rapture, matatapos muna ang Great Tribulation. No? Matatapos muna. Yung tinatawag ang kanilang yung post-tribulation, yung kanilang paniniwala. Pero tayo mga born-again Christian, nandito tayo sa pre-tribulation. Na bago dumating ang Great Tribulation, ay magkakaroon muna ng tinatawag na rapture. At ito ay sinasabi sa 2 Thessalonica chapter 2 verse 11 hanggang 12 na sinasabi ng Biblia ay ganito. Mga kapatid, tungkol naman sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo at sa pagtitipon sa atin upang makapiling niya, nakikiusap kami sa inyo na huwag agad magugulo ang iyong isipan o mababahala kung mabalitanin yung dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniwala kahit sabihin pa nila iyon ay pangangaral o pahayag o isinulat namin. Huwag kayong magpapadaya kanino man sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat di nagaganap ang huling paghimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail na tiyak na mapapahamak. At itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ang lahat ng kinikilala ng Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos at magpapakilala siya ang Diyos. Hindi ba ninyo na natatandaan? Sinabi ko na ito sa inyo nang ako'y kasama pa ninyo. Hindi pa nga lamang nangyayari ito dahil may pumipigil pa. At alam ninyo kung ano iyon. Lilitaw ang suwail pagdating ng takdang panahon. Ngunit, ngayon pa man, ay palihim na siyang gumagawa ng kasamaan at mananatiling ganyan hanggat hindi naalis ang umahadlang sa kanya. Kung maalis na ang umahadlang sa kanya, mahayag na ang suwail, ngunit pagdating ng Panginoong Hesus, papatayin niya ang suwail sa pamamagitan lamang ng pag-ihip at pupuksain niya ito sa pamamagitan ng kanyang nakakasilaw na liwanag. So, hanggat sabi niya, hindi pa ito mangyayari hanggat mayroong pang humahadlang. Sino yon? Tayo po yun. Tayo yung mga mananampalataya. Hanggat nandito pa tayo, hindi pa daw siya malalagtad. Hindi po siya magpapakilala. Kundi gagawa siya muna ng palihim. Yung tinatawag na 666, gagawin 999. Ibig sabihin, hindi pa niya ilalantad para kung baga sa pinakikita niya kung paano siya kikilos. Paano siya kikilos. Kasi nga, itong Antikristo na ito ay gagawa siya ng panglilinglang. Panglilinglang. At ang sabi rito,
bago mangyari to, kailangan alisin muna yung hahadlang. Ang tawag doon ay pre-tribulation. Yung paniniwala na bago magkaroon ng Great Tribulation, at si Kristo rin may sabi, kapag nangyari ito, sabi niya, kapag nangyari na ito, yung mga nasa bubungan, wag nang bumaba at kumuha ng kanyang mga balabal. Sapagkat sa araw na yon, may dalawang gumagawa, kukunin ang isa at iiwan ang isa. May gumigiling, sabi niya, may gumagawa sa bundok. Yung pag nangyari ito, wag nang umuwi para kumuha ng balabal. Sapagkat sa araw na yon, may dalawang gumagawa doon, kukunin isa at iiwan ang isa. Ibig sabihin, pinakikita doon na bago dumating yon, kapag nangyari na yon, sabi niya, ibig sabihin, maano mo na, huwag ka nang mag-atubili pa. Sapagkat sa araw na yon ay kukunin ka na ng Panginoon. Kukunin ka na ng Panginoon. Kaya ito ang pre-tribulation is na magkakaroon ng pagdagit o rapture bago dumating ang Great Tribulation, kailangan maalis muna ang humahadlang. So, kailangan maalis muna ang mahadlang. Na hindi pa nga lamang nangyayari ito dahil may pumipigil pa. At alam ninyo kung ano iyon. Lilitaw ang swell pagdating ng takdang panahon. Ng takdang panahon kapag naalis na yung mga humahadlang. Kaya ang rapture ng simbahan ay hindi dapat maging isang isyo sa paghati-hati. Sa halip, ang rapture ay isang maluwalhating kaganapan na ayon sa kasulatan. Dapat lahat ay manabik, sa wakas ay magiging malaya na tayo sa kasalanan. Tayo ay mananatili sa presensya ng Diyos magpakailanman. Napakaraming debate tungkol sa kahulugan at saklaw ng rapture. Hindi ito ang layunin ng Diyos. Sa halip, ang pagdagit ay dapat na isang nakakaaliw na doktrina puno ng pag-asa. Nais ng Diyos na pasiglahin natin ang isa't isa sa pamamagitan ng mga salitang ito. Kaya ang eschatology ay ang pag-aaral kung ano ang sinasabi ng Biblia na kung ano ang mangyayari sa huling panahon. So, nawa ay meron tayong naiintindihan. Meron tayong naunawaan na ang pag-aaral sa eschatology ay bagamat marahil hindi natin ito lubos na intindihan at naunawaan, ngunit sa biyaya at habag ng Diyos, maiintindihan natin ito. Kasi nga, ang Diyos mismo ang tutulong sa atin upang maunawaan natin na dapat tayo ay magpatuloy. Kasi nga, ang mga nangyayari dito sa mundo ay mga sign po yan. Marami ng palatandaan na nakikita natin na malapit ng maghari ang Diyos. At makikita natin na yung mga hula o mga propesya ng Biblia ay nangyayari na at nagaganap. Kaya sa ating mga mananampalataya na naglilingkod kay Kristo, manatili po tayong tapat. Magpatuloy po tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon. Para pagdating ng panahon, makasama tayo sa tinatawag na pagdagit. Kasi ang mundong nito ay muling gugunawin ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng baha, kundi muli itong gugunawin ng Diyos sa pamamagitan ng apoy. Ang araw, buwan, at mga bituin, tutupukin po ng Diyos yan bilang pagguna niya sa mundong nito. Sabagat muli siyang lilikha ng bagong langit, ng bagong lupa, na kung saan sa bagong langit at bagong lupa, doon ay wala ng kaguluhan. Wala ng kamatayan, wala ng hirap, at wala ng paghahanap buhay. Sapagkat lahat ay nandun na. Ang kailangan lang natin ay patuloy na maniwala at maglingkod sa Diyos. Na siya lamang ang ating pag-asa.
Yes, so glory Jesus. Amen. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging lang. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man ang lagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging lang. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Panginoon, nagila ka naman sa dalangin ko, ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo, walang pinipili ang puso mo, walang pinipili ang puso mo, walang pinipili ang puso mo. Bago po tayo magtapos, gusto mo bang tanggapin si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng iyong buhay sa gabing ito? Kung nais mo siyang tanggapin, sabi ng Biblia, hingiin niyo ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng pananalangin. Pwede tayong manalangin sa Panginoon bilang pagtanggap natin sa Kanya. Sabagat sabi ng Biblia, ang lahat ng tumanggap at nanlalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Gusto mo bang maging anak ng Diyos sa gabing ito? Kung gusto mong maging anak ng Diyos, pwede kang sumunod sa panalangin na ito, na parang ikaw na rin ang nananalangin. Sabihin natin, Panginoon, tulungan po natin sila. Sige po, pwede niyo po sumunod sa panalangin ito. Sabihin natin, Panginoon, marami pong salamat. Pero kapatid, wala pong mahiya. Ang sabi ng Biblia, kung kakaya niyo ako rito sa lupa, kakaya ko rin kayo sa langit. Ang pagsunod pa natin sa panalangin ito, huwag kang mahiya na marinig yung boses. Sabihin natin, Panginoon, marami pong salamat sa inyo pong mga salita. Nalaman ko po na ako'y makasalanan at hindi karapat-dapat sa iyo. Panginoong Jesus, tunay nga na wala kang tinatangi. Nais mo ang lahat ng tao ay maligtas. Salamat, hindi po aksidente na ako po ay narito. Mayroon kang gustong gawin sa buhay ko. Kaya ngayon, ako'y lumalapit sa iyo na mayroong pagpakumbaba at pagsisisi at pananampalataya na ikaw sa gabing ito ay nasa aming kalagitnaan at nakikinig sa lahat ng sasabihin ko. Kaya Panginoon Jesus, humingi po ako ng kapatawaran sa aking mga kasalanan. Ito naman ay sa isip,
sa salita o sa gawa o anumang bagay na aking ginagawa na hindi kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling ko po sa gabing ito na ako po iyong patawarin sa mga kasalanan na nagawa ko. Panginoon Jesus, naniniwala po ako na pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Ako ngayon ay malaya na sa kasalanan at malinis na ang buo kong pagkatao. Kaya ngayon, binubuksan ko ang aking puso. Inanyayahan po kita na manahan ka sa aking puso. Maghari ka sa aking buhay. Tinatanggap po kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. At dalahin ko rin po sa gabing ito, isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po sa mga oras po ito, God. Tinatanggap ko ngayon ang karapatan ng pagiging anak ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Ano ka ba si Chairman sa panguling panalangin? Dakilang Ama, makapangyarihan sa lahat. Maraming po salamat sa iyo, Diyos. Nandito po kami nagkatipon-tipon at napag-aralan namin, Panginoon, ay yung mga salita, O Diyos. Panginoon, maraming po salamat sa bawat isa sa amin. Tunay na dakila ka sa bawat buhay namin. Salamat po sa oras nito. Lahat po kami nakarinig, isang karagdagan, nakaalaman na nagmumula sa iyo, to Panginoon. Dahil po, Panginoon, kami nandito, ang bawat isa batid mo, ang bawat puso namin, Panginoon. Ikaw ang nagbigay sa amin ng buhay. Ikaw ang nagbigay sa amin ng lakas at biyaya na nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Hindi po namin kayang baguhin ang aming sarili kung hindi namin susuko sa iyo, Panginoon. Lord, anumang bigat, dala na. Dalahin namin, Panginoon. Sinabi mo sa salita, hindi mo kami iwan at hindi mo kami pababayaan. Ano man ang kabigatan, Lord, higit kang makakalam, Panginoon. Salamat po, Ama. Sa iyong mga salita, isang panibagong buhay ang aming aarapin. At tunay, Panginoon, na kayo ang Diyos na kasama namin sa lahat ng lakbay namin sa mundo ito, Panginoon. Salamat po, Ama, na sana po, Panginoon, hindi ito muli at mahabang panahon pa na makasama namin ang kapatid na to, Lord. Na tunay sa
panibagong buhay, panibagong pag-aaral at panibagong amon sa buhay na mayroong kalayaan ang bawat isa sa amin. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Okay, God bless bro. Maraming po salamat. Tapos na po ang Bible study natin. Pastor, may baso ka, di ba? May kape dito. Ayun. Kape ka, Pastor. Ito tayo. May batis tayo doon, magtimpla ka dito. Ah, Ano yung may batis tayo? Tayo ka na.